We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Isa patay, isa sugatan sa insidente ng pananaksak sa San Juan, Batangas. Ilang residente sa Barangay Santa Rita, Batangas City, daing pa rin ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. Itatayong bagong pumping station ng Prime Water solusyon sa kakulangan ng supply ng tubig ayon sa pamunuan. Presyo ng kamatis sa Batangas City New Market umaabot na sa 100 piso kada kilo. Bagong DepEd Secretary nakatakdang i-anunsyo ngayong linggo ayon kay PBBM. At tagisan ng mahigit 300 kabataan mula sa iba't ibang probinsya sa Southern Tagalog sa sports camp sa Lipa City, tunghayan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Daing pa rin ang ilang residente sa Barangay Santa Rita sa Batangas City ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. May follow-up report si Denise Abante. Madaling araw pa raw nang mag-ipon ng tubig sa mga timba at batsa na ito si Aling Francisca. Tuwing sumisikat na raw kasi ang araw, wala nang tumutulong tubig sa kanilang mga gripo. Sakripisyo raw ang kaakibat para lang makapag-ipon ng tubig sa kanilang lugar sa Purok 3, Barangay Santa Rita, Calzada, Batangas City. Ala, matagal na inay. Mga isang taong mahigit ng lampas na. Ay hal nga na may malunasan yung tubig namin, mahirap. Siyempre magpupuyat ka muna kung pag matulog, malalampasan ng tubig. Bilang tugon sa matagal ng problema ng ilang mga residente sa Barangay Santa Rita, hindi lamang ni Aling Francisca, isinagawa ang groundbreaking ceremony ng Prime Water Batangas City, katuwang ang Batangas City Water District at Batangas City LGU sa Alangilan Pumping Center Well 12A na magiging solusyon umano sa problema sa supply ng tubig sa lugar. Ang Batangas City Water District partner with Prime Water ay may project na drill. Ito po ay sakop ng tinatawag na well fields. May 4 pong well. Na yung 4 na yun ay 50 years old na. Multi-layer na balon. Na ang galing, ang mga tubig ay galing makulot na may lakas na 60 to 75 horsepower. Na ilang liters per second ang average sa 30 to 35 litro kada segundo. Ito raw ang nakikita nilang permanenteng solusyon para umakyat sa mga matataas na bahagi ng Barangay Santa Rita, gaya ng Purok 7 at Purok 3 ang tubig. That would cater the needs of our Santa Rita residents, approximately 3,000 households. This project will really address the concerns of our Santa Rita residents na this project aims to give them 24/7 supply, potable supply, and of course, hindi lang po Santa Rita actually ang manginginabang. Dadaan din po tayo sa Banaba. So hindi lang po mga residente ang makikinabang, even ang ating mga small, medium enterprises, mga negosyanteng nandito na nangangailangan ng supply ng tubig. Bukod dito, may iba pa raw pinaplanong proyekto ang Prime Water para sa tuloy-tuloy na supply ng tubig sa barangay. Ito po talaga yung magbibigay ng long-term solution sa mga problema na meron tayo. We're looking into implementing by next year is yung pipe laying po natin sa may Bolbok area. That would really replace yung mga old and dilapidated pipes. Umaasa naman ang pamunuan ng barangay na hindi na makararanas pa ng kakulangan at pawala-walang supply ng tubig kapag natapos na ang proyekto. Malaking pasasalamat namin sa Prime at kasi hindi sila tumitigil gawa ng solusyon yung kakulangan ng tubig na supply sa Santa Rita. Di sana talagang hindi na magkulang yung supply ng tubig sa Santa Rita.
Kasi unang-una, kami ang pinakamalaking populasyon dito sa Batangas City. Sa susunod na linggo, inaasahang magsisimula na ang drilling o pagbubungkal ng lupa para sa balon. Sa tansya ng Prime Water Batangas City, nasa 6 na buwan hanggang 1 taon, posibleng matapos ang proyekto. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Isa ang patay habang isa rin ang sugatan sa insidente ng pananaksak sa San Juan, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Dead on arrival sa ospital ang 37 anyos na lalaking residente ng Barangay Palingawak sa San Juan, Batangas, habang sugatan naman ang kapatid nitong 38 anyos na lalaki matapos pagsasaksaki ng mga lalaking umano'y nakaalitan sa kalsada pasado alas 9 kagabi habang binabagtas ang kahabaan ng Barangay Poctol, San Juan, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, nasilaw umano ang kasalubong na rider sa ilaw ng tricycle kung saan lulan ang magkapatid na biktima na siyang pinag-ugatan ng kanilang alitan. Pareho silang naka-high beam, kaya pareho silang nasilaw. Merong kumbaga inom silang pareho. Galing sa mga inuman, nagkaroon ng confrontation. Dahil may mga inom, nauwi sa mainitang pagtatalo hanggang sa itong si suspect 1 ay sinaksak dito si victim 1. Sinubukan pa raw awatin ng 38 anyos na biktima ang isa sa mga suspect at ang kapatid nito, ngunit sa kasamaang palad ay sinaksak din siya ng suspect sa tagiliran. Nadala pa sa ospital ang mga biktima ngunit dead on arrival ang 37 anyos na biktima ayon sa pulisya. Inilipat naman sa ospital sa Lucena City ang isang biktima para sa kanya umanong patuloy na pagpapagaling ayon sa pulisya. Ang mga suspect patuloy pang pinaghahanap ng otoridad ng makatakas matapos ang pananaksak. Panawagan ng pulisya sa mga motorista. Kapag po tayo ay magmamaneho ng sasakyan, iwasan po natin po na tayo ay nakainom dahil yan po ang pinagmumulan po ng ating away. Lalo siyempre sumunod tayo sa batas trapiko na kailangan ay kapag ganyan na madilim ang lugar at kurbada ay sundin po natin yung low beam, high beam nang sa ganon yung ating mga kasalubong na driver ay hindi po sila masilaw o maaksidente sa pagmamaneho po nila. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima hinggil sa insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Posibleng maantala ang pagsisimula ng La Nina ayon sa Pag-asa. Base sa kanilang forecast, kung dati sa pagitan ng Hulyo at Setyembre, ngayon daw sa pagitan na ito ng Setyembre hanggang Nobyembre magsisimula. Posible pa raw yang mabago. Ang itinuturong dahilan, ang kondisyon ng ating karagatan. Samantala, wala nang sama ng panahon na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nag-dissipate o nawala na kasi yung low pressure area na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Pero posible pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng easterly sa ilang lugar. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng pagbaha o landslide. Maaari ding ulanin ang iba pang probinsya dahil sa thunderstorms. Tinatamaan din ng iba't ibang sakit ang mga alagang hayop dala ng pag-ulan ayon sa Lipa City Veterinary Office. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Alam na alam daw ni Ana kung kailan masigla at kung kailan tamlayin ang alaga niyang Shih Tzu na si Oreo. Kapag hindi magandang pakiramdam niya, nandun lang siya sa tabi, ayaw niyang lumapit o kaya minsan sisiksik siya sa akin. Takbuhan niya raw ang veterinaryo kapag nangyayari ito. Ang halumigmig sa paligid at pagbaba ng temperatura dahil sa pag-uulan sa ilang pagkakataon dahilan daw ng pagkakasakit ng alaga. At pagkatapos ipasyal sa labas, hinuhugasan niya ang mga paa ni Oreo. Para maiwasan yung mga sakit na pwede niyang makuha sa lupa, kagaya ng parbo, yun ang pinaka-common ngayon eh. Tinatamaan din ng respiratory illnesses ang mga alagang hayop. Kabilang sa mga sakit ang pneumonia at bronchitis. Kahit pa nga diarrhea at gastroenteritis, wala silang ligtas. Let's say for canine distemper, yan ang isa sa common na merong respiratory involvement as well as neurologic involvement. Dapat daw itong gamutin, pero ang ikinababahala ng City Veterinary Office ng Lipa, may ilang pet owner na hindi ipinapakonsulta ang alaga. Delikado raw kung isa-self-medicate lang ang mga hayop. The problem with animals, they can talk. That's why any animals na nakitaan nyo pa lang ng pananamlay, and if you don't know if to check, how to check kung may fever o ano, consult agad with the veterinarian.
because there are diseases that can cause mortality overnight. Sa ngayon, wala pang ulat sa kanila ng mga nangamatay na mga alaga dulot ng pag-uulan at malamig na klima. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nararanasan ang kakulangan sa supply ng kamatis sa Batangas City New Market. Ang presyo nga nito umaabot na sa 100 pesos kada kilo ayon sa ilang tindera. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, epekto ng supply at demand pa rin ang nakikitang dahilan ng biglaang pagtaas sa presyo ng kamatis, pati na nga itong nararanasang pag-uulan dito sa Batangas City New Market. Talong, siling haba, sibuyas na pula at mga hiniwang sahog sa lumpiang gulay at ampalaya. Yan lang daw muna ang mga kinuhang paninda ni Aling Baby sa kanyang supplier. Kapansin-pansin na wala siyang panindang kamatis. Sa taas daw kasi ng presyo nito, posibleng masayang lang ang kamatis kapag hindi nabenta at malulugi pa siya. Ay, napakamahal ng kamatis. 140. Eh pag nasiraan ka, lugi pa. Kaya hindi na muna. Hindi na lang muna kukuha kasi malulugi. Sayang naman. Kahit mahal ang talong, kahit mahal ang mga ibang mga sili, mga lumpia, nabibili naman. Doon ka na lang bumawi. Matumal ang bentahan. Lalo na ngayon, mahirap ang buhay. Parang kulang yata sila sa, hindi naman, sa supply siguro. Malimit po may sira. Minsan ay nasa 1 kilo sa 20 kilos, 90 na lang nakukuha. Hindi halos walang kinikita. Hindi bibigay nilang yun sa kahit sa puhunan. O minsan talo pa. Sa Batangas City New Market, aabot na sa 150 pesos kada kilo ang tinatawag na good o magaganda ang kalidad, habang 120 pesos naman ang mga medium quality kung tawagin. Ang pagtaas sa presyo ng kamatis, hindi raw nadadaan sa tawaran. Dumadaan daw kasi talaga ang panahong ito lalo't may pagbaba sa supply ng produkto ayon sa pamunuan ng pamilihan. Malalaking entrepreneur ang ating palengke. So mataas ngayon ang demand ng luya, sili. Ang masama sa kamatis, uulanin siya, iinit ng umaga, uulan sa gabi. So nasisira, tapos siguro marami na rin hindi magtanim dahil nga nalulugi lang sila. Kaya ngayon, mataas ang demand, konti naman ang supply. Ang mamimiling si Winnie na isa rin daw sa mga nagtitinda sa Barangay Talahib Payapa, napapailing na lang daw sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nakakagulat, ma'am. Siguro po dahil sa pabago-bago ng panahon. Wala na po masyadong bumibili sa amin. Mahina ang kita. Konti lang ang nabibili, budget po ang pera. Para po lahat mabili. Gaya ng dati, umaasa pa rin ang mga mamimili at tindera na bababa ang presyo ng mga bilihin sa mga susunod na araw. Ace, ayon sa pamunuan ng palengke, umiisip na rin daw sila ng kahit posibleng alternatibong solusyon para kahit papaano ay matugunan ang supply at demand sa merkado. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nakatakdang pangalanan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kapalit ni Vice President Sara Duterte bilang bagong DepEd Secretary bago matapos ang linggong ito. Inihayag niya yan sa isang panayam ngayong araw. Ayon sa Pangulo, minamadali na niya ang lahat. Binigyang din niya na hindi dapat hayaang walang namumuno rito dahil mahalaga ang mandato ng DepEd. Sinabi ng Pangulo na humingi siya ng mga rekomendasyon ng mga pangalan para makapagdesisyon kung sinong itatalaga bilang bagong kalihim. Wala raw ibinigay na dahilan sa kanya si VP Sara sa pagbibitiw nito sa gabinete. Matatandang nagbitiw ang pangalawang Pangulo bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC noong June 19. Nakasaad sa kanyang resignation letter na may inilaan siyang 30-day transition plan para sa DepEd Central Office at sa bagong mamumuno rito. Binigyang pagkilala ang mga LGU sa ngayon ng gobyerno at pribadong kumpanya ngayong National Information and Communications Technology Month ng DICT. Narito ang report ni Paul Hernandez. Minsan sa isang taon ang pagsasama-sama ng mga LGU, private entities, government agencies at public service sector. At ngayong araw, angat ang best practices nila sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa komunidad at data management sa Mimaropa Region. Kinilala sila sa selebrasyon ng National Information and Communications Technology Month ng DICT. These are really our partners who are one with the ICT in advancing the different programs and projects of the ICT. Like in
trainings in digital literacy. Aminadong hindi magagawa ang lahat ng plano ng ahensya kung wala ang tulong ng iba pang sangay ng pamahalaan at pribadong kumpanya. Multi-sectoral daw ang approach ng DICT para mapalaganap ang impormasyon ng kahalagahan ng digitalization. There might be other expertise out there that we might not have, so when we collaborate, we complement each other. Ayon sa DICT Mimaropa, kailangan pa nila ng mas maraming partner para sa information development. Nagpapasalamat ang DICT sa mga inisyatibo ng mga private sector sa pagbibigay ng pagsasanay sa iba't ibang individual. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 46 anyos na babae matapos pagbabarili ng mga lalaking sakay ng motorsiklo sa Padre Garcia, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Nasawi ang 46 anyos na babaeng tubong Carmona, Cavite at kasalukuyang naninirahan sa Barangay San Felipe, Padre Garcia, Batangas matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect na lulan umano ng motorsiklo alas 5 ng hapon kahapon. Sa salaysay umano ng mga kaanak ng biktima sa pulisya, papunta raw sana sa kapilya ang biktima nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa pamamaril noong 2019 sa asawa ng biktima ang motibo sa krimen. Magandang point kasi ang suspect going to Barangay Castillo along Lipa, San Antonio Road, going to Quezon. Tinitingnan pa nga lang namin ngayon ay yung pagkamatay ng asawa niya noong 2019 and then naghihiring pa sila ngayon. So yun ang aming tinitingnan. May lead lang kami, hindi lang pa namin maano kasi kailangan pa namin ang confirmation. Ayon sa pulisya, naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit binawian din ang buhay dahil sa tinatayang 4 na tama ng bala ng kalibre 45 baril sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Gumugulong pa rin ang investigasyon para sa pagkakahuli ng nakatakas na suspect. Continuous follow-up operation pa at hindi pa lang pa kami makapagbigay ng aming suspect kasi ongoing pa nga. May lead naman kami. Ayon sa aming interview sa mga relatives, sa mga anak ni Aurora, ay wala man itong kagalit. At ordinaryong tao lang naman. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Naramdaman ang magnitude 4.8 na lindol kaninang 9:53 ng umaga sa katubigang bahagi ng Paluan Occidental, Mindoro. Tectonic ang pinagmulan ng lindol ayon sa inilabas na datos ng PHIVOLCS. Naramdaman ang intensity 2 sa Tagaytay City sa Cavite. Naramdaman din ito sa ilan pang lugar sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, maging sa bayan ng Calatagan sa Batangas. Walang naitalang pinsala o nasaktan sa nangyaring lindol. Hindi rin inaasahan ng aftershocks ayon sa PHIVOLCS. Payo ng otoridad sa publiko na manatiling alerto. Dapat paghandaan ang posibleng pagtama ng malakas na lindol ayon sa PHIVOLCS. Samantala, dagdag pa ng ahensya, dapat manguna ang LGUs sa mobilization ng earthquake drills. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kung sa bagyo, natatrack at nasusukat ang galaw at lakas nito, ibang usapan ang bangis ng lindol. Wala itong oras, minuto o segundong pinipili, tatama at tatama ng walang babala. Baka sa bahay ni Emily sa Barangay Antipolo del Norte sa Lipa, ang mga bitak na dulot umano ng mga nagdaang lindol. Kung sakaling magkakabiglang may mga babaksak, ay di kami magtatakbuhan na. Naitatala na ang mga magkakaibang magnitude na lindol sa bansa. Pero pinakapinaghahandaan ang tinatawag na The Big One kung saan magnitude 7.2 ang maaring magpayanig sa bansa. Pero sina Emily, aminadong wala pang nakaimpaking gamit. Handa na ho kami. Oo. Kailangan ho may pera, may pagkain. Kasi kung wala kang pera, mapapapunta ka sa ibang lugar. Wala kang mabibili, walang pagkain. Sa forecast nga, mahigit 60,000 ang posibleng mamatay. Ayon sa PHIVOLCS, mahalaga ang partisipasyon ng komunidad at pamilya sa mga pagsasagawa ng earthquake drill. LGU raw dapat ang manguna rito. Kasi kami naman, nagbibigay lang naman kami ng information about the event. Pero when it comes to yun na nga, yung mobilization on the ground, dapat LGU yan. Ang mga earthquake drill higit pa raw sa duck, cover and hold. Pili ng PHIVOLCS,
Iwasan ang paggamit ng mga mobile device para lang makapag-content sa social media. Dapat daw seryosohin ang drill. Si selfie, nagbi-video, nagtatawanan, sa totoong buhay, hindi naman ganun yung magiging response natin. Seryosohin natin. Bukas, araw ng Biyernes, ang nationwide earthquake drill para sa second quarter ng 2024. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Magsasagawa ng barangay-based job fair ang Lipas City Public Employment Service Office o PESO sa Barangay Lodlod sa darating na linggo, June 30. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Isasagawa ito sa Lodlod Elementary School. Kailangan lang mag-register sa link na makikita sa page ng Lipas City PESO. Mahigit 7,000 trabaho ang naghihintay sa inyo. Masaya raw si Rita Daniela sa kanyang showbiz comeback. Samantala, kinuna ng set ng Widow's War sa magkakaibang lokasyon, kabilang ang Batangas. Narito ang report ni Paul Hernandez. Balik na sa music scene, balik pa sa aktingan. Kaya super grateful daw si Rita Daniela sa blessing sa kanyang karera. Ang love niya for music and acting, hindi raw nagbabago. At na-enjoy niya raw ang taping sa Widow's War. Kinunan pa yan sa magkakaibang lokasyon. May inside joke kami. Hindi talaga siya Widow's War, it's Widow's Far. No, kasi really yung ano namin, yung locations namin, we have 3. 3 lang talaga. So, we shoot in La Union, in Bataan, and in Batangas. Oh, okay. Kaya Widow's Far. Excited din siyang ibinahagi ang aabangang album na lahat daw ng kanta, siya mismo ang sumulat na i-release bago matapos ang taon. It's gonna be all original, all written by me. As much as possible, hindi ko siya pabutin ng Christmas. Okay. As soon as possible. Ang kasamahan ni Rita sa Queendom na si Hannah Persilas, masaya ring bahagi siya ng inaabangang murder mystery drama off-screen. Isa po ako sa mga kumanta ng theme song ng Widow's War. Binuhos ko lahat ng emosyon na pwede kong mailabas para sa kantang to. Si Rita at Hannah magkasamang nagpasaya sa mga Lipenyo sa katatapos lang na Kapuso Fiesta. Pareho rin silang napapanood sa AOS All Out Sunday sa GMA. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Namataan ng oil spill o ang mga tagas ng langis itong Martes, June 25 sa mga baybayin ng Barangay Buhay na Tubig at Barangay Bakawan sa Pola Oriental, Mindoro. Pasado alas 8 ng umaga raw na makatanggap ng report ang Coast Guard Oriental Mindoro kaugnay sa namataang oil spill. Ayon sa ilang residente, nakalanghap din umano sila ng masangsang na amoy na nagmumula rito. Agad namang naglinis ang Coast Guard sa mga apektadong lugar. Kabuang 3 sako ng mga oil-contaminated debris ang nakolekta ng otoridad. Kumuha na rin ng sample ang Marine Environmental Protection ng Philippine Coast Guard para masuri ito sa laboratorio. Ayon sa Coast Guard, posible umanong may barko o bangka na nag-discharge o aksidenteng may natapong langis habang naglalayag sa lugar. Paglilinaw nila, hindi galing ang oil spill sa lumubog na oil tanker na MT Princess Empress dahil naalis na ang lahat ng langis mula rito. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nagtagisan ng galing sa sports camp sa Lipas City ang mahigit 300 kabataan mula sa iba't ibang probinsya sa Southern Tagalog. Narito ang report ni Paul Hernandez. Magkakaibang sportsman pero napag-isa sa iisang hangarin na paigtingin ng youth and sports development at ang relasyon ng 6 na lalawigan sa Southern Tagalog na layunin ng Kemar Labaro Sports Camp and Creatives. Ang mga delegado mula pa sa Quezon, Marinduque, Laguna, Batangas, Oriental at Occidental Mindoro. So we have 8 local churches na bumubuo dito sa 6 provinces na ito. So ito po ay yearly gathering ng mga kabataan to foster camaraderie among sa youth leaders ng atin pong Southern Tagalog. Tagisan ng liksi, husay at diskarte ang labanan mula sa mga palaro ng lahi. Outdoor sports gaya ng basketball at volleyball, pati na sa indoor playoffs ng table tennis, billiards at darts. Lahat sila game face on. Nag-e-enjoy lang po ako. Actually, hindi po talaga ako naglalaro.
Tapos, in-invite lang ako ni Kuya EO kasi wala na kaming players. So, sobrang blessed. Masaya po dahil marami po ako na-experience na bagong bagay. Ngayon ko lang po ito na naramdaman sa parang iyot po. Pero hindi lahat tropeyo ang hangad. Si Anthea, reward na raw na may nakilala silang mga bagong kaibigan. Parang enlarge your tent po. Kumbaga po, yung sa pananampalataya po namin sa pakikisama sa mga ibang tao is napapalawak po namin yung tent namin. Mas napapalawak daw ang koneksyon ng bawat isa sa ganitong aktibidad, lalo at mahigit 300 kabataan ang dumalo sa youth camp. Ano yung aming good practices na pwede naming ibahagi rin sa iba, and then we could also have ideas from other local churches or dioceses kung ano yung mga ginagawa rin ng mga youth activities sa kanila. Hanggang bukas, araw ng Biyernes, ang Kemarlabaro Youth Camp 2024. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, tara na't mag-vote in sa Sabado, June 29. Makisaya tayo sa Toy Fest 2.0 sa SM City Santa Rosa sa Santa Rosa City, Laguna. Alas 2 po yan ng hapon. Kasama ang cast ng Votes 5 Legacy na sina Radson Flores, Rafael Landicho at Jamir Zabarte. With Sparkle host, Kaloy Tingkungko. Kita-kits mga kapuso. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.